So, ang pagkat po ng pag-aaralan natin ngayon ay paglilingkod ng totoo at may katapatan. Ito po ang kailangan-kailangan ngayon sa panahon natin, lalo pa nga at napakagulo nga po ng takbo ng mundo. Dito nga lang po sa Pilipinas, sa maghapong ito ang daming nangyari na ikagugulat ng marami. Ano po? So anong layunin po ng ating pag-aaralan ngayon? Makapaglingkod sa Diyos ng may tunay na pag-ibig at katapatan, hindi lamang yung pakitang tao o panlabas na pagsunod. Ang tunay na paglilingkod ay nagmumula po sa isang wagas at tapat na puso sa Diyos. Hindi po ito nakabatay sa pagpapakitang tao o sa pagnanais na mapuri ng kapwa, kundi sa pag-aalay po ng buhay bilang pagkilala sa kabutihan po ng Diyos at sa layuning maluwalhati ang Diyos. Nakasulat nga po sa aklat po ng unang Korinto, Kabanatang 10, talatang 31, anuman ang inyong gawin, kumain man o uminom, gawin niyo ang lahat sa kapupuri ng Diyos. So anuman daw po ang ating gawin, gagawin natin para sa ano? Para sa kapupuri po ng ating Diyos. At doon naman po sa aklat po ng Kolosas, Kabanatang 3, talatang 23, nakasulat naman, anuman ang gawin niyo ito ng buong katapatan na parang ang Panginoon ang pinaglilingkuran niyo at hindi ang tao. Napakaliwanag po yung mga paalalang ito ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Korinto, ganoon din po sa mga Kristiyano sa Kolosas. At naniniwala po ako na ito po ay paalala rin sa ating lahat. Dahil kadalasan nga po nadidistract tayo Kadalasan may umaagaw ng ating pansin at may gumugulo sa ating isipan. So, ang ibig sabihin, dapat maging aware talaga tayo na anuman po ang gawin natin to para mapapurihan, para maluwalhati ang ating Panginoon. So, naririto po ang ilang mahalagang aspeto ng tunay na paglilingkod sa Diyos. Pakinggan niyo mabuti Ang una po ay puso. Ang ibig sabihin, hindi yung performance. Hindi kailangan ng Diyos ng performance natin. Ang hinahanap niya talaga yung puso natin na gusto talagang maglingkod sa Kanya ng merong katapatan. Mas pinahahalagahan po ng Diyos ang kadalisayan ng puso kaysa sa dami ng ating ginagawa. Ang tunay po na paglilingkod ay nagmumula sa pagmamahal, hindi po sa obligasyon. Ang tunay na paglilingkod ay hindi po nagpapanggap, hindi po pakitang tao lamang, at wala pong nakatagong pampersonal na agenda. So puso. Ang ikalawa po ay yung kapakumbabaan, humility. Ang tunay po na paglilingkod ay handang magpakumbaba at mag-sacrifice, gaya po ni Jesus na naglingkod. Ang tunay po na paglilingkod ay hindi naghahangad ng papuri ng tao. Hindi po ito naghahangad ng approval ng tao. Hindi para ma-please ang tao, kundi para ma-please ang Diyos na tumawag sa Kanya. Ang ikatlo po ay yung katapatan, maging sa maliliit na bagay. Ang tunay po na paglilingkod ay hindi lamang sa malalaking bagay o ministry, kundi sa pagtupad ng tungkulin ng meron pong katapatan kahit walang nakakakita. So hindi po mahalaga sa Diyos kung ikaw ba ay nasa stage ng church. Hindi po. Dahil ikaw ay may hawak ng mikropono. Kundi maging doon sa mga hindi nakikita ng tao. Ano po? At ang ikaapat po ay yung pag-ibig. Pag-ibig sa kapwa. Ang tunay po na paglilingkod sa Diyos ay nakikita sa kung paano tayo nagmamalasakit sa ating kapwa. Ang tunay na paglilingkod ay hindi po routine, kundi expression po ng ating devotion sa Kanya. Ito po ay love-driven. Doon nga po sa aklat ng unang Korinto, kabanatang 13 di ba? Kung tayo man daw ay nakakapag-prophesy, tayo nakakapag-move ng mountains dahil sa ating malaking pananampalataya, gumagawa tayo ng kabutihan, pero kung wala namang pag-ibig, ang lahat ng ito ay baliwala din. Parang nag-iingay lang po tayo. At ang huli po ay yung sakripisyo. Ang tunay po na paglilingkod ay pag-aalay ng sarili bilang handog na buhay. Naalala niyo po yung nakasulat sa Romans chapter 12 verse 1, kung saan po ay sinasabi po ni Apostol Pablo under the unction of the Holy Spirit
na i-offer natin ang ating mga katawan bilang handog na buhay. Yun hong hinahanap ng ating Panginoon sa atin, yung sacrifice. Kahit na hindi magandang pakiramdam natin, kahit may mga dinadala tayong mga paghihirap o mga problema o mga kaisipan, pero willing pa rin tayong maglingkod eh. Yun po ang hinahanap ng Lord sa atin. Hindi yung maglilingkod lamang tayo kapag ka gusto natin, kapag ka nasa mood tayo, kapag ka maganda ang sitwasyon natin sa buhay. Hindi po ganon. Meron po talagang kaakibat yan na sacrifice. So ang tanong, paano mo may papakita ang iyong tapat na puso? Ang una po, suriin mo ang iyong motibo. Napakahalaga po niyan. Tanungin mo yung sarili, ginagawa ko ba ito para sa kaluwalhatian ng Diyos o para sa papuri lamang ng tao? Tatandaan niyo po ito, madalas ko na po itong nasasabi. Kapag ka ang motibo natin ay para sa palakpak lang ng tao, approval ng tao, alam mo, malulungkot ka lang at malali kang mapapagod. Baka nga ma-burnout ka pa eh. Baka sumuko ka na. Kasi nga po, ang tao pabago-bago yan eh. Whereas ang ating Diyos, hindi siya nagbabago eh. Di ba? At tatandaan natin lagi, sa Diyos tayo naglilingkod at hindi po sa ating kapwa-tao. Ang ikalawa po, maglingkod ka ng may katapatan at kagalakan. Isama mo na yung kapakumbabaan. Gawin mo ang lahat ng bagay na parang sa Panginoon ka nga naglilingkod at hindi sa iyong kapwa-tao. Ang ikatlo, maging tapat ka, maging sa maliliit na bagay. Ang pagiging iyong mapagkakatiwalaan sa maliliit na gawain ay nagpapakita ito ng iyong tunay na karakter. Hindi yung ang gugustuhin mo lamang kaya ka naglilingkod ay pangmalakihan ka, pang big event ka, di ba? Gusto mo dun ka sa mga big events pero pag maliliit na events lamang, ordinary Sundays lang for example, ay hindi ka maglilingkod. Ang masaklap nga, naka-absent ka pa eh, di ba? Now, ang ikaapat po ay paglilingkod sa kapwa. Kung hindi tayo naglilingkod sa kapwa, nangangahulugan lang talaga na hindi natin mahal ang ating kapwa. Tatandaan po natin yung greatest commandment na sinabi po ni Jesus, love your neighbor as yourself. Di ba? Now, ang iyong pagtulong sa nangangailangan ng walang hinihintay na kapalit ay isang paglilingkod sa Diyos. Yun lamang po mga kapatid, mga kaibigan, nawa po meron po tayong natutunan sa ating maikling pinag-aralan. Tayo po ay mag-pray na.